Tunay na lubos ang aming pasasalamat sa inyong walang sawang pakikinig sa aming channel. Ang inyong suporta ay nagbibigay inspirasyon sa amin upang patuloy na magbahagi ng mga storya. Maraming salamat sa inyong tiwala at suporta. Simulan na ang kwento. Kilala ang aking lolo na si Marcelo, Celo, na albularyo, nagpapaanak at naggamot din ng nakukulam. Ang aming lugar noon sa Camarines Sur ay mangilan-ngilan lamang ang bahay. Nag-umpisang manggamot ang lolo ko nang siya ay binata pa. Madalas mga naengkanto ang nagpapagamot sa kanya at yun ay mga gumagaling na men. Ang sabi niya, hindi madali apo ang aking tungkulin pero ito ay aking gagampanan sa abot ng aking makakaya dahil andyan ang Diyos na aking katuwang sa misyon na ibinigay niya sa akin. Ayon na nga tuloy siya sa paggamot kasabay ng pagbuo niya ng sariling pamilya. Nagkaroon sila ng 4 na anak. Ang panganay ay Marcela na hango sa pangalan niya. Pangalawa, Marcelo N. Jr. niya. Pangatlo, Semon. At pang-4 ay Damian. Isang araw may nagpagamot sa kanya isang binatilyo. Nadala ng kanyang maulang tulala ito hindi makausap. Hinawakan ng lolo ko ang ulo ng binatilyo. Tatawagin natin siyang si Roman. Biglang nanlisik ang mata nito sabay sigaw ng, "Layuan mo ako! Layuan mo ako!" Imbis na lumayo si Lolo Celo ay nakipagtagisan na ito ng lakas sa binatilyo. Sabi ni Lolo Celo, malakas na engkanto ang sumasapi sa anak niyo. Babawiin natin siya sa abot ng aking kakayahan. Nag-usal ng salita si Lolo Celo ng salitang Latin. Lalong nagwala si Roman. Hirap na hirap ang ama niya na pigilan ito. Sabi ni Lolo Celo sa ngalan ni Jesus, "Umalis ka sa katawan ng taong ito." Sabay ihip sa bunbunan, nagsisigaw si Roman. 3 ulit niya itong hinipan sa bunbunan. Sabay usal ng sangalan ni Jesus, "Umalis ka sa katawan ng taong ito." At unti-unting nang hina ang Roman at nawalan ng malay. Ilang minuto ang lumipas nagmulat. Humingi ng tubig, pagod na pagod daw siya sa paglakbay. Lugar na hindi niya alam at iwaeleng tigil sa kakalakad. Sabi ni Lolo Celo, nililigaw ang kaluluwa ni Roman nang sumapi sa kanya. Binigyan niya ito ng pangontrang langis at ugat na sabi galing pa sa ilalim ng dagat. Laking pasalamat ng mag-asawa sa tulong sa kanila. Lumipas ang mga araw, buwan at taon na yon ang gawain ng Lolo Celo manggamot at magpaanak sa mga buntis sa aming lugar. Isang hapon na galing siya sa taniman ng palay, tinawag niya ang anak niya na si Marcelo. "Celo anak, pahinging tubig." Sumagot si Celo, "Sige po itay." Subalit ang batang sumasagot ay nasa ilalim ng lupa. Nagtaka si Lolo Celo paanong nangyari na nasa ilalim ng lupa sumasagot ang kanyang anak. Muli niya itong tinawag. "Celo anak," sumagot NMN ang anak niya ng, "Ano po itay, andito po ako, hindi niyo po ba ako nakikita?" Nanlaki ang mata ni Lolo Celo sa nasaksihan, hindi biro ang kanyang nararamdaman. Nanlamig ang buong katawan niya. Muli niya itong tinawag. "Celo anak!" "Po itay." Talagang nasa ilalim ng lupa. Tawag sabay hukay na sa lupa ang kanyang ginawa. "Celo anak itay, andito po ako." Huhukayin niya uli ang lupa kung saan niya naririnig ang pig-sagot ng anak niya. Hanggang sa paunti-unti nang lumiliit at lumalayo ang tinig ng bata hanggang sa hindi na marinig pa, iyak at paghihinagpis ang naramdaman ni Lolo Celo at naitanong niya sa kanyang sarili. "Manggagamot ako, pero bakit wala akong nagawa para sa aking anak?" May kapwa manggagamot na nagsabi na bilang manggamot telgang may kapalit ang kakayahan na ipinagkaloob sa kanila. At yun ang naging kapalit ang kanyang anak. Mula noon, naging malungkot na si Lolo Celo. Tumatanggi na siyang manggamot. Halos nagkukulong na lang ng bahay. Isang umaga ginigising siya ng asawa niya na si Rose. Hindi magising si Lolo Celo. Inakala niya na patay na ito. Pinulsohan niya ito. May pulso at humihinga naman ito. Kaya't nagpatawag sila ng albularyo din sa kabilang barangay. Nang ito ay tingnan, sabi natutulog lamang ito at may pinuntahan, magigising. Dinito sa takdang oras, 3 araw ang lumipas na hindi magising si Lolo Celo, iniiyakan na ito ng kanyang pamilya at mga kamag-anak. Biglang dumilat ng mata si Lolo Celo, huminga ng malalim sabay sabi ng, "Painumin niyo, ako nauuhaw ako." Bago pagisingin si Lolo Celo ng kanyang asawa, ay nanaginip ito. Na isinama siya ng kanyang anak na si Celo, ito ay ang kanyang junior na nawala nilang bigla na napag-alaman nila na kinuha ng engkanto. Sa kanilang pagkikita sa panaginip ito ay ipinakasal sa anak ng isang hari at ipinatawag siya para saksihan ang pag-iisang dibdib ng kanyang anak at ang anak ng engkanto. Ito ang kwento niya sa kanyang asawa
Nang magising siya, buhay ang kanilang anak, pero ito ay bihag ng mga lamang lupa. Kapalit ng pagiging manggagamot niya, umpisa nun muli-uli siyang nanggamot para makatulong. Sa isang paaralan ang kanyang panganay ay doon nagtuturo bilang guro. Isang araw sinugod ang anak niya na nagpakilala. Naasawa ng kasintahan nito at pinagbantaan na ipapakulam kung di niya lalayuan ang asawa nito. Sa sobrang kahihiyan din na pumasok ang anak niyang guro. Isang araw paggising nito may kung anong butlig sa mukha at kada araw dumadami ito. Ginamot siya ni Lolo Selo na kanyang ama at ito nga ay kinulam. Matindi ang kulam na ginawa sa guro. Dalawa lang ang pwedeng mangyari, si Lolo Selo ang babalikan ng kulam kung di niya matatalo ang mangkukulam. O ang kanyang anak ang mamamatay. Mabilis na lumipas ang mga araw at halos punong-puno na ng butlig at sugat ang katawan ng anak ng Lolo Selo na si Marcela. Hindi na din ito makabangon, iba na din ang amoy ng katawan nito, gawa ng mga sugat sa katawan niya. Kahit patuloy naman itong ginagamot ng Lolo Selo, lalong lumalala araw-araw ang kalagayan niya. Pinasok na din siya sa ospital, pero hindi nagbago ang kalagayan niya. At findings ng doktor, sakit sa balat lamang na na-infection na. Araw noon ng Martes, umaga pa lang balisa na si Marcela na parang nasusuka, sabi niya parang may gumagapang sa lalamunan niya. Muli itong ginamot ng kanyang ama. Tatay, masakit na parang may hayop sa lalamunan ko, saad ni Marcela sa ama. Nayakap na lamang ng ina si Marcela. Naiiyak din si Lolo Selo sa kalagayan ng anak. Tumalikod ito sa mag-ina, sabay sigaw. Bakit ang pamilya ko pa? Bakit? Bakit wala akong magawa para mapagaling sila? Ayaw ko nang maulit pa uli ang mawalan ng anak, sambit niya sa gitna ng pag-iyak. Naputol ang pag-iyak niya nang sumigaw ang mag-ina niya. Ipis-ipis-ipis ng linggunin niya, ang kanyang mag-ina may mga ipis na nanggaling sa bibig ni Marcela. Hinawakan niya ang bagay na nakatali sa kanyang bewang, na babalot ito ng pulang tela. Bigay ito ng kanyang lola bago ito mamatay. Sabay sabi niya, hindi na ako papayag na mawalan pa ng isang anak. Ayaw kong gamitin ito sa bagay na makakapinsala ako. Pero mas magsisisi ako pag mawalan pa ulit ako ng mahal sa buhay. Handa na siyang labanan. Ang mangkukulam na sanhi ng paghihirap ni Marcela. Umusal siya ng dasal na Latin habang taimtim ang kanyang pagdarasal. Lalo nemen nagwawala si Marcela. Naglalaway ito at pilit kumakawala sa ina. Nangaon ay yakap-yakap siya. Ayaw ko, na hirap na ako sigaw nito. Lumapit si Lolo Selo kay Marcela, hinawakan ng ulo at hinipan ito. Nanlisik ang mga mata nito at minura ang ama. Hapi, katigilan mo ako, sigaw nito. Magandang araw po sa ating lahat. Hahap, katigilan mo ako, sigaw ni Marcel mapaulit-ulit sa kanyang ama. Pili kumakawala sa ina. Pilit niyang inaabot ang ama, gusto niya itong saktan. Pero hindi siya makalapit dahil sa bagay na nasa bewang ng kanyang ama. Alisin mo yan, mainit, 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 sabi ni Marcela. Pinagpatuloy lamang ng kanyang ama ang pag-usal ng mga salitang Latin. Sigaw ng sigaw si Marcela, ayaw ko na ang init. Ang init, hanggat sa manghina ito at mawalan ng malay. Ganon din ang kanyang ama, unti-unti itong nawalan ng malay. Lumipas ang ilang minuto, bumalik na ang kamalayan ni Lolo Selo, pero siya ay hinang-hina. Sabi niya binalikan siya ng mangkukulam, kailangan niya itong kalabanin. Isa lang ang kailangan magwagi sa kanila. Pumasok ito sa kwarto niya, ang tanging marinig lamang ang pag-usal nito ng orasyong Latin. Hindi kailanman magwawagi ang kasamaan laban sa kabutihan. Itatapon kita sa lugar na kung saan ka nanggaling, sigaw ni Lolo Selo. Isa lamang sa atin ang dapat matira at mamuhay. Kaya sa ngalan ng banal na bertud na aking minana, inuutusan kita umalis ka at huwag nang bumalik pa. Kasabay nun, ang malakas na hangin papalayo sa bahay, NMN, lumabas si Lolo Selo na tagumpay, nagisingin din si Marcela, at ito ay dinala uli sa ospital para malunasan ang mga sugat sa kanyang katawan. Tuluyan nang gumaling si Marcela. Namuhay ang mag-anak ng matiwasay. Patuloy pa din sa panggagamot at pagpapaanak si Lolo Selo sa mga buntis sa aming baryo. Para makatulong ang panggamot niya ay isang napakahirap na bagay. Laging nasa bingit ng alanganin ang buhay ng kanyang pamilya at nagbuwis na ng buhay ang kanyang anak para rito. Kaya naman hanggat may mangkukulam na itim, di niya pwedeng hayaan na magtagumpay ito. Salamat po sa sumubaybay ng kwenton Lolo Selo.